O, game. O, dito tayo. Maaari mo bang ipaalala sa amin, di ba kayo yung bahagi ng 2nd Signal Battalion ni Quiboloy? Opo, Madam Chair. Okay po. Ano po ba yung 2nd Signal Battalion? Para ba yung private army? Actually po, Madam Chair, ang 2nd Signal Battalion is a legit po na galing sa Philippine Army. Oh, mga taga-PMA. Mga taga-Philippine Army, ano? Oh. Noon po, nag-start yung ano ni Quiboloy po, yung private army po. Nung panahon pa po ng Task Force Davao, kasi yung unang batch ng Task Force Davao, yung hindi pa ako nakasali doon, meron pong mga workers na kasama ko, yung pili lang, sila yung mga unang batch talaga. Okay. Task Force Davao is local lang po ng Davao. Yes. Noong 2015 po, mag-jump out po tayo. 2015, na-endorse po yung paaro dito sa Kingdom. Because paaro is gamit na gamit po kasi national na po siya. Ano po yung paaro? Philippine Army Affiliated Reserve Unit. Okay, paaro. Paaro po. Under po ng 11 RCDG, at saka po yung sa ARESCOM po na yung nag-train po is 1105th Community Defense Center ng 11 RCDG. So yung paaro nasa ilalim ng 11 RCDG po. RCDG. Ano po yung RCDG? Reserve, RCDG is Reserve Command po. Ng Philippines. Sabi ni Prosenzo, "Oy, wag mong ganyan, sir. Sir Mark, wag mong sabihin loko-loko. Brigadier General Quiboloy yun." Biruin mo, sabihin ba naman na parang gustong ipamukha sa atin na kusa siyang pumunta daw sa Senado? Sira din ang tuktok no? Matigas ang muka. Philippine Army. At yung paaro nasa ilalim ng 11th RCDG at ng nag-train po is yung sa 1105th Community Defense Center po. Nag-train. Yung under po ng 1105th Community Defense Group? Group. Community Defense Group. Okay po. Defense Center po. Defense Center. Okay. Bali po yung second Signal Battalion po is po yan, binubuo po yan ng buong Kingdom members o workers po. Wala pong nakasali dyan ng mga tagalabas. Okay. Hindi po kagaya ng ibang mga... Ayun. Ano nangyari dito? Ng paaro sa ibang lugar po, sa ibang tawag nito, sa ibang parte ng regional po na yung exclusive po talaga yung 2nd Signal Battalion under po ng SMNI. Okay. Hoy, nako! Under po ng SMNI! Oh, tuloy. SMNI, yung media company. Opo, media company. Pero yung media company ng SMNI, merong sa ilalim niya nitong 2nd Signal Battalion. Ito po yung certificate ko po, sinerex ko po. Okay. Oo nga, sabi ni Celso Namoro, parang katulad nung kay Senyor Aguila na nakakulong na ngayon. Kaya the best ka, Senator Risa Ontiveros. Kanino kayo? Sino ang mas may yagballs para sa inyo? Si Quiboloy o si Senyor Aguila? Ako para sa akin, mas may yagballs, si Senyor Aguila. Kasi humarap Nung pinatawag po sa Senado, yun, rekta agad si Senyor Aguila. Si Quiboloy wala. Parang si Duterte din. Bahag ang buntot, takot. Di ba? Magkaibigan nga. Di ba? Yung idol ni James sabi, pupunta ako dyan sa Quadcom. Anak ng tinapa nung pinadala ng pangalawang imbitasyon. Ayun. Wala na din. Kesyo daw masama na pakiramdam. Umurong na po ang Golteb, mga kababayan. Umurong na ang Betlog, Wala na, hindi na pupunta si dating Pangulong Duterte kasi po may sakit na, masama na po ang pakiramdam. Quiboloy, si Quiboloy at si Duterte, parehas urong ang Betlog. Okay. Basahin ko po yung Yes, talaga. please. And then pakisubmit ng kopya sa aming COMSEC. So, ito po yung namin, yung sa September 7, 2015 to November 21 na training po namin. Okay. Po is Philippine Army Affiliated Reserve Unit, PARO, then Military Orientation Training of the 2nd Metro Davao Signal Battalion, Sunshine Media Network International. Iusog nga natin, masyado mahaba
hindi na-edit yung mismong gusto nating Pag marinig. marami silang alam, tapos lumabas sila, hindi na sila maaaring makalabas sa ministry, sa poder niya. At saka maraming alam po, yung nakakaalam po sa, lalo na sa pastoral, inner circle, yung mga ganun po. Tsaka mayroon din pong member ng, yung sa Angel of Death, yung kasama ko rin po, yung si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po kasi, siya yung pumatay kay Jarog. Kay Jarog po. Jaruk. Opo, Jaruk. Sino po si Jaruk? Duming Yan na, kapag kayong ganito, nagpa-flood na, tatanggalin na natin si James. Okay lang na magkomento walang problema. Pero yung kapag nagpa-flood na, medyo hindi na makapag-komento yung iba, tatanggalin na natin siya. Di ba? Oh. Ganyan po yung mga napipikon na. Ang gagawin niya, ipupunuin ng komento niya paulit-ulit. Kasi napipikon na, wala nang masabi. O, kailangan nang tanggalin naman yun. Pero kung iba-iba, sinasagot pa nga natin di ba? O, tuloy. Jarog, hindi ako, dato po yan ng Kausayan. Ayun, nagkaroon na ng pinategi. Yung dato. O, Kahusayan? Sitio Kausayan ng... Sitio Kahusayan. Opo, yung sa atayan, sakop atayan ng Manuel Gianga sa Davao City. Sa Davao City, Sitio Kahusayan. ano ho kaya ang pakiramdam ni Kibuloy, na ngayon po, nasa harap na niya lahat nung nagsasalita laban sa kanya. Nakasama ko po yan, open secret na po yan sa security department sa amin na siya yung talagang tumira kay Jarog. Ang security department, ito rin po yung 2nd Metro Davao Signal Battalion. Opo, under po ng Okay. security department yan ng Kingdom. Kasi more or less 21 department yung nasa loob ng Kingdom. May logistics, yan, transportation. Opo. Sabi ni Frozen Soul, yung mga batang lalaki, tinetrain na maging parang sundalo. Yan ang version nila dyan. Kay self-proclaimed Brigadier General Kibuloy. Tapos, paano yung mga batang babae naman? Alay kay Kibuloy naman yon. Logistics kina Mr. Resita at Opo. tiging kayo naman sa security department. Okay. Ganun po yung namin set up po dyan sa loob. Okay. At nung nasa loob po kayo nitong 2nd Metro Davao Signal Battalion o yung security department, meron ba kayong nasaksihan na inabuso o meron ba kayong nasaksihan na sinaktan? Paano yung ginagawa sa kanila? At bakit sa mga balita, bakit usually sinasaktan yung mga miyembro? Meron pa ho dyan, mga kababayan, sinasabi po nung isang inabuso daw po ni Kibuloy, di umano. Sinabi po doon, meron pang dry fasting. Biruin mo, napakahabang panahon. Kung hindi ako nagkakamali, 9 o 10 araw, walang kainan. So ang gagawin lang ho nila, mga bossing, para makainom ng kahit na konting tubig, maligo ng 3 beses sa isang araw. Para po para makainom ng tubig. Biruin nyo ho, makatao po ba yun? Sobra naman fasting yun. Kung yung mga kapatid nga ho natin na mga Muslim ang fasting ho nila, mga kababayan, basta bago at pagkatapos o paglubog, nandiyan, pwede na po silang uminom ng tubig. Pwede silang uminom ng tubig maghapon. Pwede na silang kumain pagkalubog ng araw. I-correct nyo na lang po ako kung hindi ako mali. Pero hindi umaabot sa 9 hanggang 10 araw yung walang kainan ho. Baka nagtitipid si Kibuloy sa pagkain. Kapag hindi aprobado, sa kanila, yung ginawa ng tao, fasting ka. Dry fasting. 9 o 10 araw. Ako po, hindi po ako exempted sa punishment. Kasi bari nilang sabihin sa akin na sa Bisaya ba, pabadlong yung matigas yung ulo. Tao rin naman po tayo nagkakamali.